sayunan ka, karon lang ko mutudlogon sa akong ipangutana. Sa aktual ipangutana na ako na, makapangandam na ka. Pero sure ko, bisag mangandam pa ka, di ka kabasas Biblia. Inyong Biblia, dagang kay diri, oh. Walay usa na gisgot ya. Hindi lang yan ang babaguhin niya sa Katoliko. Hindi ikaliligtas ang pananatili po sa loob ng simbahang Katoliko. Even to destroy the Bible. But the Catholics, they remove the idol one. 1 plus 1 plus 1, paano naging iisa? Kung ang tanda ng Diyos ay Sabat, ang tanda ng Beast ay Sunday. Yan ang kahulugan nun, palpak master. Ako po si Kabornok at ako ang inyong taga-Suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman po sa isang bagong episode ng Taga-Suri. Babasahin muna natin ang Mateo 16:18, ganito po ang ating mababasa. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Dito po sa ating nabasa, ayon po sa talata, itatayo po ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia, mga kapatid. So, mula po sa ating magiging talata, sa ating talakayan, sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang pahayag ng pastor ng Seventh-day Adventist Church na nangangalang si Chris Bacalares ng pangutana pastor na programa niya, mga kapatid. Panoorin natin ang kanyang mapangahas na hamon tungkol po sa Mateo 16:18. Panoorin natin, mga kapatid. Mabila, sugin lang ko mo. Kanang sa 1 hour, kung naglisod ganimo og daog sa debate nga naay referensya, samot na nga walay referensya. Kay pangitaong gyud nako ng word ninyo nga founder, asa na mabasa ang word nga founder sa Mateo 16:18. Kay mo man na inyong gipas-atab. Founder, Jesus Christ. Gibase sa Mateo 16:18. Kung 1 hour, ignunta ka. Kategorikal nga pangutana, kategorikal nga tubag. Asa mabasa kapitulo, bersikulo sa Mateo 16:18 ang word nga founder. Asa mabasa kapitulo, bersikulo diri sa New Testament ang word nga founder si Jesus Christ. Panington mo bugbog ba? Klaro istorya, panington mo. A few moments later. Sayunan ka, karon lang ko mutudlogon sa akong ipangutana. Sa aktual ipangutana na ako na, makapangandam na ka. Pero sure ko, bisag mangandam pa ka, di ka kabasas Biblia. Inyong Biblia, dagang kay diri, oh. Walay usa na gisgot ya. Aba, grabe naman ha. Ang lakas ng kanyang loob ayon po sa kanya. Hindi daw mahanap ang salitang founder sa Mateo 16:18 kasi sabi niya, saan ba mababasa daw ang salitang founder sa Mateo 16:18? Titignan natin Grabe naman, letra por letra, syempre wala. Pero mamaya, tatalakayin natin kung meron bang salitang founder o yung verb na form na found, titignan natin mamaya. Sige. So, totoo ba ang kaniyang mga sinasabing ito, mga kapatid? Susuriin natin yan, mga kababayan. Sa Mateo 16:18, ano ba ang tinutukoy ng salitang build, mga kababayan? Kasi dito sa English, sa New International Version, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Ayan. So, yung salitang itatayo, kung sa Magandang Balita Biblia, or yung salitang build sa English, ano ba yung tinutukoy dito? Susuriin natin, mga kapatid. Ngayon, ating tingnan ang Greek word at susuriin natin yung kahulugan ng Greek word na ito. Ito, yung Greek interlinear text muna. Yung I will build ay katumbas nito,
oikodomeso. Ayan, nakikita nyo sa screen, ano? Oikodomeso. Yung oikodomeso ay galing sa mother word na oikodomeo. Ayan, nakikita nyo sa screen. At kung particular sa Mateo 16:18, yung sabi, to construct, establish. Ayan, nakikita nyo sa screen, no? Establish. Ibig sabihin, yung sa build pala sa Mateo 16:18 ay nangangahulugang establish. Ngayon, puntahan natin yung isa pang aklat, itong Thayer's Greek English Lexicon of the New Testament ng Harper and Brothers, na isinulat po yan noong 1889 sa page 439 hanggang 440. Ayan, ito po yung oikodomeo. Nakikita nyo sa screen, na yung ginamit naman na Greek word doon sa Mateo 16:18 ay oikodomeso. Ayan. Ito po, mga kapatid, nangangahulugan daw na, to found. Ayan, nakikita nyo sa screen. To found by reason of the strength of thy faith, thou shalt be my principal support in the establishment of my church. Matthew 16:18. Napakaliwanag po yan, mga kababayan. So, ibig sabihin, sa Mateo 16:18, ang ibig sabihin po ng salitang build ay establish, found. O, diba? So, I will build. Or pwede ding, I will establish. O, di naman kaya, I will found. O, yan ha. So, tatlo po yun. Pwede yun, mga kapatid. Mukhang, I will found. Mukhang wrong grammar pa ata yan. Pero sige na lang. Okay. I will find. O, siguro ganun, ano? Kapag sinabing, I will build my church, ano bang tawag mo sa tao na nagsabi ng I will build? Eh di, builder, di ba ganun yun? O, ngayon, kapag yung nagsalita naman ang sabi, I will establish my church, yung nagsalitang yun, ano bang tawag mo sa kanya? Eh di, isa sa mga nag-establish, di ba ganun yun? One who established the church. O, di ba ganun yun? Eh, paano naman yung nagsabing, I will found, o, I am going to found a church. O, parang ganun, ano? O, eh, ano bang tawag mo sa taong yun? Eh, di, founder, di ba ganun yun, mga kapatid? O, ngayon, so, tanong, kasi sabi niya, saan ba mababasa yung salitang founder or found, founder sa Mateo 16:18? Asa na mabasa ang word nga founder sa Mateo 16:18? Kay mo man na inyong gipas atab. Founder, Jesus Christ. Gibasi sa Mateo 16:18. Kung 1 hour, ignunta ka. Kategorikal nga pangutana, kategorikal nga tubag. Asa mabasa kapitulo, versikulo sa Mateo 16:18 ang word nga founder. Asa mabasa kapitulo, versikulo diri sa New Testament ang word nga founder si Jesus Christ. Ikakasa natin ang habon ni Chris Bacalares. O, Chris Bacalares, baka nanonood ka sa aming programa. At tignan mo, panoorin mo ng mabuti. Babasahin natin, ito pong Mateo 16:18 ng salin na J.B. Phillips New Testament Bible. Ganito po ang ating mababasa. Now I tell you that you are Peter the rock, and it is on this rock that I am going to found my church. Ayan I am going to found. Yun pala yung dapat na English na salin. Hindi, I will found. So, I am going to found my church. Maliwanag po yan. At dahil si Kristo yung nagsalita nung phrase na I am going to found my church. Ano bang tawag kay Kristo ngayon? Eh di, founder. Nako naman, ito talagang si Chris Bacalares palpak. Kaya si Kristo po ay founder sa Mateo 16:18. Siya po yung founder ng iglesia, mga kababayan. Katunayan nga sa kanilang Seventh-day Adventist Bible Commentary, Volume 5. Isinulat po yan yung original ni Ellen Goldwhite. Yung babasahin natin yung 2017 printing edition sa page 49. At nakikita nyo, Christ found His church. Klarong-klaro talaga. Kaya mababasa sa Biblia, yung founder na tinutukoy or found, I am going to found my church. Kaya itong naghahamon na ito na si Chris Bacalares. Asa na mabasa ang word nga founder sa Mateo 16:18? Kay mo man na inyong gipas atab. Founder, Jesus Christ. Gibasi sa Mateo 16:18. Kung 1 hour, ignunta ka. Kategorikal nga pangutana,
Kategorikal nga tubag. Asa mabasa kapitulo, bersikulo sa Mateo 16:18 ang word nga founder. Asa mabasa kapitulo, bersikulo diri sa New Testament ang word nga founder si Jesus Christ. Panington mo bugbog ba? Klaro istorya, panington mo. A few moments later. Sayunan ka, karon lang ko mutudlogon sa akong ipangutana. Sa aktual ipangutanan ako na makapangandam na ka. Pero sure ko, bisag mangandam pa ka, di ka kabasas Biblia. Inyong Biblia, dagang kay diri, oh. Walay usa nagisgot ya. O naman, napakadali naman ang hamon mo. Kay Kaburnok, laglag ka na kaagad. Kaya, busted yan! Palpak! Nako, palpak po yan mga kababayan. Muli na namang napatunayan natin sa ating programa na talagang wala siyang alam sa banal na kasulatan, mga kababayan. Kaya sa mga nasasaktan ng mga miyembro ng Seventh-day Adventist Church, magsuri pa kayong mabuti dahil yung katotohanan ay nasa Iglesia Katolika, mga kapatid. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Sorry! Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kaburnok at ako ang inyong Taga-Sorry! I am Catholic. I